Hello, magandang araw po. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si Mark and welcome to Mark Collections YouTube channel. Ngayon po, ang share ko po sa inyo ay isang US coin. Yan. Sa US coinage po, meron tinatawag na Walking Liberty. Yung ganito po. Meron din naman tinatawag na Seated Liberty. Ganito naman po yun. Yan, meron din po tayong video no, nung Walking Liberty saka yung Seated Liberty. Ngayon naman po, ang i-share ko naman po sa inyo ay ito pong tinatawag na Standing Liberty. Yan, ito po ay $quarter dollar. At ang year po nito ay 1919. Yung coin po na ganito, ito pong $quarter dollar na Standing Liberty, ay ang years po na sakop nito ay from 1917 to 1930. Pero meron din po na isang variation na similar din po yung design, meron lang konting difference, especially dun sa reverse, na dun po ay walang stars below ng eagle or sa baba ng eagle. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo. Yun po yung 1916 to 1917. Ito pong ganitong variation ay from 1917 to 1930. Yan. At ang coin po natin ngayon ay 1919. Yan. So ang coin po na ito, ang composition po nito ay 90% silver. Yan. 90% silver and 10% copper. Meron po itong diameter na 24.3 mm. At ang thickness naman po nito ay 1.75 mm. At yan naman po ang kanyang edge, reeded. Yan, reeded po ang edge nya. Ganyan po ang itsura ng reeded na edge. Okay. Ang coin po na ito, ang design nga po pala ng coin na ito, ang engraver po ng coin na ito ay isang American sculptor na nagngangalang Hermon Atkins McNeil. Yan, siya po ang engraver ng coin na ito. Siya po yung nag-design. Yan, kasi nung time na yon ay nagkaroon po ng parang contest at siya po yung nanalo at siya po yung nakakuha ng privilege para mag-design ng bagong $quarter dollar. Yan. So ito pong nakikita natin ngayon, ito po yung obverse ng coin or yung front or harap ng coin. Ayan po. So makikita po natin sa gitna ay si Lady Liberty, na sa right side po ay may hawak siyang shield, at sa left side naman ay may hawak po siya na olive branch. Yan. Then sa taas po ay may nakasulat na Liberty. Then sa gitna naman nakasulat In God We Trust. At sa baba naman po ay yung year of minting, na dito po ay 1919. Yan. Okay, so check naman po natin yung reverse. Yan, yan naman po ang reverse ng coin na ito. So sa taas may nakasulat po na United States of America.
Then sa baba nun ay yung E pluribus unum, Latin word na pag-translate sa English ay out of many, one. Yan, ganun po. And then yung eagle po sa gitna. Yan. Na sa baba po ng eagle ay meron pong 3 stars, at pati rin po sa left and right side ng eagle ay meron pong tig 5 stars. Yan. At sa baba naman po ay yung nakasulat na $quarter. Ang difference po pala nung 1916 to 1917, yung isang variation ng coin na ganito, ay wala pong 3 stars sa baba ng eagle. Bale, ang total po niyan, 13 stars. Dun sa 1916 to 1917, pareho pong nasa sides yung stars. So, 7 sa left side at 6 sa right side. Wala po sa bottom ng eagle. Ayan. Okay, so balik po natin sa obverse. So kung mapapansin nyo po, napakaganda pa po ng condition ng coin na ito. Yung details ay napaka-sharp details at kitang-kita pa. Kasi malimit po or kalimitan sa mga ganitong coin, yung mga nakikita ko rin po dati, ito pong Standing Liberty na $quarter, usually ay faded na po yung details. Meron po dito na ito, sample po. Usually ito maganda-ganda pa natin to eh. Yan po, faded na po yung details nya, borborado na. Yung ganito pong condition, napakabihira na po makakita sa panahon ngayon. Yan. Nga pala, meron po dito sa bandang baba. Yan, sa right side po nung pinakamababang star, meron po tayong makikita na letter M. Yan po ay initial nung engraver na McNeil, kaya po letter M. Yan. Ang location nga po pala ng mint mark ng ganitong coin ay dito po makikita sa obverse. Dito po sa makikita nyo po yung pinakamababang star, sa right side po nun. Pero ito pong coin natin ngayon, ito po yung walang mint mark na 1919. Pag walang mint mark po, ibig sabihin ay ito po ay na-mint sa Philadelphia. Yan. Meron din pong ganito na ang mint mark ID, Denver naman po yon, at S, San Francisco naman po. Ito pong 1919 Philadelphia or no mint mark, ang mintage po nito ay 11,324,000. So napakadami po nitong 1919 na walang mint mark. Okay, so para naman po sa estimated price ng coin na ito, kung pagbabasihan po natin sa Numista website, pinakamababa na po ang 350 or 350 pesos para sa coin na ganito. Tumataas pa po hanggang mahigit 4,000 kapag napakaganda po ng condition. So yun po. Pero yun nga po, depende po sa condition. Kapag ganito pa po kaganda, yun, medyo maganda pa po ang presyuhan pag ganito. Ayan. So yan lamang po ang shinare ko para sa video ito. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood.
Sana po ay palike at pa-subscribe na din po kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. At pa-click na din po ng notification bell para po updated kayo pag meron po tayong bagong upload na video. So muli po ay maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless you po. Bye bye po.